So, pang ilang araw na natin dito, sir? Nung nakaraan, 4 na araw tapos bumalik uli ngayon. Pang 5 araw natin. So, first din ang impeachment ni ngayon, no? So, ano sa palagay mo, itong bilang natin sa Senado, mananatili ba yan? Sa ngayon, kanina binabantayan natin, talagang nahirapan sila. Kahit na nag-minority si Yudin Subiri at saka si JB, ang bilangan pa rin 11-13. So talo pa rin sila ng dalawa. So nakikita natin kapag ka sinerve na nila yung warrant of arrest kay Chis Escudero galing sa ombudsman, tsaka kay Jinggoy at tsaka kay Joel, so tatlo na naman yung matatanggal. So yun ang posibilidad. So minamadali nila yun, baka isabay nila yun eh. Pero sa ngayon mahirapan sila kasi nagbabantay yung tao eh. Kanina nakikita natin parang gusto nilang hatakin uli yung numbers eh. Nahirapan sila. Kaya ang numbers kanina ulitin natin, kahit sumama na si Vic Subiri at saka si JB Ejercito, ang bilang pa rin 11 at saka 13. So lamang pa rin talaga yun. May bilang pa rin tayo. May bilang pa rin. So yun yung palagay ko na kailangan ma-maintain. Takot na rin kasi sila eh. Alam nila na magkakagulo talaga. Kasi yung tao, kumbaga sa hindi na natin kailangan pag-usapan eh. Niloloko na tayo, ginagago na tayo, winawalang hiya na tayo. Wala na tayong maasahan eh. So anong gagawin ng taong bayan? Yan na lang ang binabantayan eh. Pag hindi pa nanindigan ang Senate, tapos ayaw manindigan ng Supreme Court. Kasi yung Supreme Court, dapat may statement na sila yun. Bawal dalahin ang sino man Pilipino sa ibang bansa kung wala ka pang kaso rito. Kasuhan ka rito. Willing naman si Bato eh. Willing siyang dito mag-hearing, willing siyang dito hatulan, willing siyang dito makulong. Ganun rin naman si PRRD. Bakit pinalaro? May problema talaga. Kailangan manindigan na yung Korte Suprema natin. Magsalita na sila bago maging huli ang lahat. Ang mga development natin, yung batch ni Bato na sinagtala 18 sa PMA, nagpakawala sila ng statement in support kay Bato. Ngayon, anong naging epekto nun? Yung ibang retired military ngayon, medyo nahahatak na nila yung simpatya nitong mga kabatch ni Bato. Compression kayo nung ginawa natin yung no holds bar ng mga hindi kayo nakapasok noon eh. Sir, nasa labas kasi iniiwasan natin na matwist ng media. Yung ibang general doon na mabatikos doon sa 18 marin, na-satisfied rin sila. So dahan-dahan ang nakikita natin, nahahatak natin yung mga iba pang retired military. Tapos yung simpatya ng mga active, dahan-dahan rin nahahatak natin. So pag nagsanib ngayon yung simpatya ng active military, retired military at taong bayan, tapos na yung boxing. Yun na lang hinihintay natin eh. So hindi natin na ayaw natin na magulo, ayaw natin kasi kung nandito kayo nung araw na nagkaputukan, di ba nag-uusap kami ni Captain Dado, nagkaputukan yung tropa, pinersa yung mga anti-riot team natin eh. So biglaan yun, narinig nila yung puto. So yun yung hindi natin mapigilan eh, yung damdamin ng taong bayan. Pero naglabas kagad ang statement ng Malacanang, wala daw NBI sa loob ng yung gabi na yun. Para sa kaalaman nyo, lahat, i-share nyo, nung araw na yun, nag-o-obserba tayo dun sa kabila. Na-obserbahan nyo naman, ang dami nila dun hapon eh. Nung magdidilim na, dahan-dahan nag-disperse sila. Pero nakita natin may movement na sila doon sa GSIS. So ang nakita natin galaw, hindi galing sa atin yan, galing doon sa mga naka-obserba. Gumalaw yung Makabayan, gumalaw yung grupo ni Trillanes, tapos ginamit nila yung pangalan ng NBI. May kasama sila eh. Pero dinidenied nga ng Palasyo, wala raw NBI. Sinasabi naman ni Matibag, wala kaming NBI dyan. Pero nung later on, sinabi niya, hindi, pinapull out na nga namin siya. Pero may mga lumabas na video na may NBI. May NBI. Diba? So yung kasinungalingan nila, hindi mo magtatakpan kasi may video.
May kasamahan pa silang isang NBI na nahuli ng Senado. Doon tayo nagtataka kasi hindi naman bobo yung taong bayan eh. Ang sabi nila doon sa nahuli, yun raw is volunteer driver ng NBI. Kailan ka nagkaroon ng volunteer na driver ang NBI? Magbo-volunteer ka, driver ng NBI, wala kang sahod, volunteer ka. So doon tayo na, yung mga pronouncement nila, pinagkakanulo rin sila. Nagsisinungaling talaga sila. Nakikita ng taong bayan. Ngayon, ang plano talaga nila ron, kaya sila nandun, harangin yung pagdating ni Bato. Kasi ang nakalagay doon sa guidelines, kailangan para mapalitan mo yung majority, minority, magpalitan, makuha mo yung numbers, kailangan 13 eh. Kung wala si Bato ron, hindi sila umabot ng 13, 12 lang. So may posibilidad malaki magtabla. So inaabangan talaga nila si Bato na huwag maka-attend. Kasi botohan yun eh. Eh nakalusot. So hindi nila ma-atim, hindi nila nalusutan sila eh. So gumawa sila ng senaryo. Pero sa atin, alam natin, hindi nila huli si Bato. Sa atin, baka mag-create silang malaking chaos, sunugin yung Senate or what. Yun ang kinakabahan natin kasi may kapasidad silang gumawa ng ganun eh. Ang tanong, bakit si Aplaska ang sinibak? Yun ang malaking tanong, sir. Bakit siya sinibak? Kasi kabat siya ni Bato. Wala pang walang investigasyon, sinibak eh. Dapat nag-imbestiga muna bago sinibak. Tapos sinong sumibak sa kanya? Ombudsman. Wala siyang jurisdiction dyan eh, Senate yan eh. Yan eh, isang parte ng 3 branches ng government. May sarili siyang patakaran, may sariling seguridad. Yan dating, yung Senate, ang nagbabantay talaga dyan, kung di ako nagkakamali noon pa, Marine Corps talaga. Marine Battalion ang nagbabantay dyan. So hindi papabayaan ng, bakit Marine Battalion, hindi police? Para magkaroon ng weight and balance. Pero nagtataka tayo rito, yung letter na hiningi ni Matibag sa GSIS, humingi raw ng tulong sa NBI yung GSIS para sa security. Anak ng teteng oh. 2,000 yung police rito eh. Hingi sila sa NBI. Dahil police dito no. Hindi ka pati-patiwala yung drama nila. Anyway, malapit na sila kasi ang logic natin, natural natin, pag yung nagsisinungaling sa umpisa yan. Lahat ng sasabihin nila sa susunod, puro kasinungalingan. Bakit? Pinoprotektahan lang nila yung unang kasinungalingan na ginawa nila hanggang ma-dead end sila. Yan ang nangyayari sa kanila. So ito, bago tayo magtapos mabilis to. Ito yung makikita mo yung alyansa noong liberal sa administration. Bakit sila nakipag-alyansa sa administration? Panahon ng matandang Ferdinand Marcos, kung babalikan natin, liberal yan eh. Liberal si President Edralin Marcos Sr. Liberal siya. Ngayon, nung tatakbo siyang presidente, nag-shift siya, nasyonalista. So iniwan niya yung liberal. Nanalo ngayon yung nasyonalista. Panahon rin ni Ferdinand Marcos Sr. halos mawala na yung liberal. Post-war, sinuportahan ng US ang liberal. Kaya alam natin na ang nagsusuporta dyan hanggang ngayon is US. So ngayon, fast-track natin. Bakit nakipag-alyansa ngayon ang liberal nga dilawan kay Marcos? Kasi panahon ni Duterte, binura rin ni Duterte ang dilawan eh. Halos mawala na sila eh. Kaya galit na galit sila kay Duterte. Ngayon, their only vehicle para makaabot sila ng 2028 is si Marcos. Kaya nakipag-alyansa. Itong naman tangang administrasyon si Marcos, bakit ka nakipag-alyansa sa grupo na ayaw ipalibing yung tatay mo? Bakit ka nakipag-alyansa doon sa grupo na nagpatalsik sa tatay mo? Yun ang question eh. So, wala silang magawa. Pero ito, huwag kayong pipikit ha. Karamihan na nakaupo sa gobyerno ngayon na ina-appoint is liberal. Mel Sarmiento, liberal yan sa OPAC. Pagbanggit pa kayo ng iba na nakaupo ngayon, pinapalitan sila Sierda, baka maging DICT. So marami ngayon at mga hearing natin baka palitan ni si John Vic Rimulya. Ano yan? Bayad utang na loob ba yan, sir? Ito yung agreement nila. Kasi ang agreement nila, pa-take over mo ang liberal para magkaroon kami ng lakas sa 2028 at kahit pag nanalo kami,
hindi ka makukulong, hindi kayo mahusga ng taong bayan. Kaya tulungan nyo kami lumakas, yung liberal. So yun ang nangyayari ngayon, parang power sharing na sila ngayon. So, nagturuan na si Romualdez at saka si BBM. So, yun yung mga sasabihin ng iba drama, okay na, patulan natin kung drama yan. Pero hayaan natin kasi sila nag-self-destruct na eh. Kahit tawagin mo nating drama yan. Hayaan mo sila mag-away. Nakikita natin ang away nila kasi parehas na demonyo yan eh. O, nag-merge sila. So, naging super demonyo sila ngayon. Yan. Oo, napapansin nga sir, nagkakabukulan na sila eh. Demonyo na sila eh. Ngayon wala na silang pupuntahan kundi pabagsak talaga. Nagkakabukulan na sila eh. Yan ang pupuntahan nila, historian. Ngayon, paalala lang sa kanila, pag yung tao talaga nagwala, ay tapos sila lahat talaga. Malapit na yun, nararamdaman natin. Hindi lang naman dito sa Luzon eh. Tingnan mo sa Mindanao, nagkakagulo sila doon sa BARM election. Yan. Magulo yun. Kasi Buti nga, nabigyan ng accreditation ngayon yung UBJB, yung partido nila Murad ng MILF. Kasi tinanggal si Murad eh, umalit si Makakuwa. Dati lang niya naman chief of staff yun. Pati tinanggap ni Makakuwa. Kakampi niya, gobyerno eh, kahit wala siyang pwersa. Tapos gustong tanggalin ngayon si Iqbal, isang leader ng MILF. Magulo talaga. Nakikita niyo naman, may rally sila sa Mindanao. Kasi nakamonitor tayo doon eh. Pag nagwala ang Mindanao, sigurado magwawala ang Visayas. So, kasunod lang ang ano natin. Ito bantayan nating mabuti kasi sa totoo lang, pag nagkamali sila rito, ano man gawin nila dyan, huwag yun ang pagtiwalaan yung mga... Kasi anytime eh, nagkakasuhulan eh. Si Ligarda, tinatawagan ng mga oligarko. Si Cayetano, kinakausap, may deal sila. Deal tayo. Kasi pag na-impeach natin si Sara, sigurado ikaw ang OICing Vice President. Senate President ka eh. Ganun na yung mga deal nila eh. Ay susuportahan ka namin, pero ito yung agreement natin. So may mga ganyang pag-uusap na kahit hindi nila sabihin sa atin, alam natin nangyayari. So pag gumalaw yung langit, ito ang logic dyan. Kahit anong gawin natin, magwala tayo at ayaw pa ng langit, walang mangyayari. Pero kahit wala tayong gawin at gusto na ng langit, mangyayari lahat yan. Ganyan. Kaya tayo magbantay lang, wag nating awayin yung mga kapatid natin pulis kasi marami akong nakakausap sa kanila. Pagod na rin sila. At wala silang kasalanan dahil inutusan lang sila. So kakampi natin yung mga yan. Ang hinihintay nga nila, dumami tayo eh. Pag dumami tayo, wala na, maghubad na ng uniforme yung mga yan. Kasama sa atin yan. Ang katotohanan. Kahit ang kasundaluhan natin, naghihintay lang ng dami ng tao. Kaya lang mahirap tayong mag-unite. Bakit? Itinan mo yung nasa kabila. Yung mga buwang. Opo. O bakit tinawag natin silang buwang? Alam na nilang mali yung ginagawa nung sinusuportahan nila, nasuporta pa rin sila. Di buwang. Di ba? Maaaring binayaran kasi pagkatapos niyan, nandun yung nagbabayad eh. Pila-pila sila eh. Di ko alam, tigpa 500, yung mga leader, tigpa 1,000. Sa hanay natin dito, alam natin, volunteer kayong lahat eh. Kusanin nyo eh. So, salamat sa inyo, kayo na lang bumubuhay. Ito, share ko sa inyo. Turuan ko kayo ha. Ayun kayo. Sabi ng mga foreigner na kaibigan natin na media, yung presidente nyo, durog na eh. Wala na yung pagkatadurog na eh. Bakit nananatili siya nakatayo? Kasi kontrolado niya ang mainstream media at kontrolado niya ang social media. Okay? Paano nila nakokontrol? Yung mali, uulit-ulitin nila. Si Inday naglustay. Si Inday Bratinela. Si Inday yung confidential fund inubos. Lahat ng paulit-ulit. 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, 1 taon, 2 taon, ulit-ulit. So sa mga normal ng kaisipan, dahil paulit-ulit nila naririnig na papanood, parang totoo na sa kanila. So ganun ang ginagawa nila. So ang gagawin nyo, pagka may fake news, fake yan, hindi nyo alam pinagbulan, at saka negative, kalaban natin. Ang ginagawa pa nung iba sa atin, cut share. Tinutulungan nyo lang na mag-propagate yun eh. Hindi nyo, ang gagawin nyo, huwag nyo nang i-share. Mamamatay ng natural death yun. Tapos pag may mga basher kayo, i-block nyo kagad para yung mga lahat ng blinak, mga putas sa lang isa-isang sulok. O magkakasama sila ron. Bahala sila magsabunutan, magbabag ron. Kagat. Ngayon yung buhay mo mapayapa kasi wala kang basher. Di ba? Tandaan nyo ito, wag na wag kayong mag-share ng negative kasi pag sinare ninyo,
lalong nagpo-propagate, yun ang gusto nila eh. Lumawak pa eh. Tapos babanatan ng isa, mag-aaway, yun ang gusto nila. Kasi habang nag-aaway, lumalaki yung issue. Huwag mong patulan, huwag mong i-share, mamamatay ng natural death, matatakpan ng ibang balita. Or takpan nyo ng panibago. Yun ang style para manalo tayo sa laban. Tapos pansinin nyo yung mga ano nyo, di ba ang bagal mag-gain ng So wala bagsak. Kontrolado na. Bagsak talaga. Yung sinishare mo, umiikot na lang sa network of friends mo. Oo. Akala mo na si-share siya pero hindi na Pero siya wala na. lumalabas. Kinokontrol nila yan at ang ginagamit nila, yung mga troll, marami silang troll. Marami yan. Hundreds yan. May mga cellphone. Trabaho araw-araw, binabayaran. At pangalawa, machine ang ginagamit nila, algorithm. Pag naglagay sila ng inputs, keywords, at lumabas doon, wala ka na, black ka na. So kontrolado nila yan. Akala nyo lang nasi-share yan. Ang gagawin nyo ngayon, galing sa vlog mo, huwag niyang isi-share yung vlog mo. Galing doon sa page mo. Kasi pag sinare sa page mo, hindi masi-share yan. Ang gawin nila dapat, galing doon sa page mo, i-record rin nila. Para lumabas, galing sa kanila, hindi galing sa'yo. Kasi kung ikaw nakabantay na sa kanila, hindi na masi-share yun. Pero sa mga vlogger naman na naghahabol tayo ng views kasi may earning ng konti, yun ang ginagawa natin. Gusto natin i-share ng iba. Pero pag sinare, alam na kasi nila yung mga vlogger na pro Duterte. Alam na nila yan, kaya binabantayan na nila. Kaya makikita nyo, ang bagal na ng ano niya. Kaya ang gawin nyo, may isa pa kayong account. Hindi lang yung isa, para marami kayong pang-amblas. So yun yung mga bagay na kailangan maintindihan natin. Bakit nakatayo pa yan? Kaya nagtatap tayo sa mga foreign media na sila yung binabato natin sa kanila tapos galing sa labas sa rito, hindi nila matitiktok. So yun yung gawin nyo, i-share nyo lahat yan. Basta negative, huwag nyo nang i-share. Lalong humahaba yung usapan, takpan nyo na yan. Nandiyan ba sa loob si Batot?